Hi, good afternoon. I'm George Paquet of Amazing Hope Crossover Campus. Direct disciple nga pala ni Pastor Paul. So yun, at first, nung tinuturo niya sa akin yung first fruit na pagbibigay, syempre medyo aloof or medyo malungkot at the same time kasi sabi ko, faithful naman na ako sa pagbibigay ng tithes eh. So bakit kailangan ko pa mag first fruit? Then syempre, as a direct disciple ni Pastor Paul, inaral ko, binasa ko yung Biblia. Sabi ko nga, basta under the logic or under the principles of Bible, susundin ko yan. Then yun, nag-start ako magbigay na ng first fruit. Then, sinama ko na siya sa aking discipline when it comes sa pagbibigay sa Panginoon. So, naging maayos naman ang naging resulta nito. Then yun, after kong nakapagbigay ng unang first fruit sa simbahan, actually iba yung naging dating niya when it comes sa hanap buhay ko, sa negosyo. Nagbukas siya ng maraming opportunities, hindi lang sa isang business by business, people by people, connecting from one another to another tao. So, napakagaling ng paggalaw ng Panginoon sa buhay ko. Actually, baka naguguluhan kayo, it's not about the money ha. At first, yung pagbibigay ko ng first fruit, siyempre, doubtful, malungkot, siyempre. Pero later on, nung na-practice ko na siya, nagbigay siya sa akin ng kasiyahan at the same time, contentment. Kasi maliban sa nag-glorify ko si Lord sa buhay ko, bilang pag-provide niya sa akin, is nagbibigay ko rin yung karapat-dapat dun para sa pastor ko, which is na isa sa matalik kong kaibigan. So, one challenge ko sa mga church member or sa mga makakapanood man ito, pag-pray nyo muna, magbasa kayo ng Bible, then ask God for wisdom. Siyempre, hindi naman tayo lahat is makakaintindi nung ganitong pagbibigay sa simbahan. Siyempre, we're living in the world na kung kailan necessities natin ng pera. Pero hinahamon ko kayo, magbasa kayo ng Biblia, magdasal. Then, tignan natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Dahil yung first fruit is hindi lang siya about sa transactional na pagbibigay ng pera sa simbahan, pag-glorify ng simbahan, or pagbibigay sa pastor. It's all about darating yan sa aspeto na pinagkakatiwala mo yung pera mo sa Panginoon. Na wala. Sabi nga nila, di ba? The Lord gives and the Lord takes. So, kung ano man yung binigay sa'yo ng Panginoon, free flow. Hayaan mong dumaloy lang yung biyaya at dadaloy din yan sa ibang tao. So yun, ako nga pala ulit si George Paquet ng Amazing Hope Crossover Campus. Bumabati ng magandang umaga. Kat! My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days
Praise God, purihin ang Panginoon Diyos. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang happy, amazing Sunday. Everyone, this is Pastor Paul of Amazing of Crossover Campus. At napakaganda po ng linggo ito sapagkat tuloy-tuloy pa rin po tayo sa atin pong pananambahan. Whether ikaw po ay nasa abroad, nandito sa Pilipinas, ang importante nakakapanood ka sa ating online samba, no? Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Kagaya ng like ko pong sinasabi, ano man po ang atin po mga pinagdadaanan, gaano man po ito ka-challenging, gaano kahirap, gaano kabigat, gaano katindi, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. God is good. Come on, type that in the chat. Anong sagot? All the time. And all the time, God is good. Today po ay nasa third installment na po tayo ng ating January series entitled Prosperous New Year. Masaganang taon. Alam niyo po, madalas sa atin, ang thinking lang natin is patungkol lang sa pera ito, material na bagay, na wala naman pong masama doon. Naniniwala po ako na ang Diyos po natin ay kaya po tayong pagpalain financially and materially. But ultimately, ang pinag-uusapan po natin as far as our spiritual life is concerned is yung ating pong spiritual prosperity. Now, kasaganaan po, pinag-uusapan natin yan, physical prosperity, financial prosperity, and ultimately, spiritual prosperity. Pero natanong niyo na po ba, saan nga ba ang lugar ng totoong kasaganaan? In English, where is the place of true prosperity? Ang akala po ng maraming Christian o yung mga bagong mananampalataya, ang prosperous place, itype nyo nga po sa comment section, prosperous place. Akala ng maraming Christian, matatagal man o hindi, o bagong Kristiyano, ang prosperous place, ito po yung lugar na marami ka ng pera, marami ka ng ipon, meron ka ng magandang position sa government o sa isang kumpanya, o meron kang mga maayos na connections na sa ibang tao. Pero alam niyo ba sa scripture, ang most prosperous place is not always comfortable place. Yung mga binanggit ko po kanina, nasa komportabling kalagayan na siguro ang konsepto natin pagdating sa lugar ng kasaganaan o place of prosperity. Comfort kasi nabibili ko na lahat ng gusto ko. Komportable na to kasi nasa mataas na posisyon na ako. Komportable ang buhay ko kasi naka-air condition na kami sa bahay. Pero alam niyo po, sabi ko nga po kanina sa Bible, ang pinakamasaganang lugar ay hindi po laging komportabling lugar. At yan po ang pag-uusapan natin sa umaga, tanghali, gabi. Depende. Anong oras po kayo nakakapanood sa ating pong online pananambahan? Samahan niyo po kung basahin yung ating text, no? By the way, nasa Genesis chapter 32, yung ating pong pag-uusapan, verse 24 onwards. Basahin ko po yung isang verse lang and then mamaya himay-himayin po natin yung story na kung saan pag-uusapan po natin sa umaga, tanghali, gabi. Depende, anong oras nga po kayo nakakapanood, no? Sabi po ng verse 24, this left Jacob all alone in the camp. So mag-isa daw si Jacob sa camp. Mamaya explain ko ba't siya mag-isa. And the man came and wrestled with him until the dawn began to break. Meron daw nakipagbuno sa kanya, may nakipag-wrestling daw sa kanya hanggang, alam mo yun, magliliwanag na. Now, ang context po ng Genesis chapter 32, si Jacob po, o later on, siya po ay pinangalanan na Israel. Siya po, diyan po nanggaling yung Israel kay Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Yan po yung mga fathers, no, patriarch na mga patriarchal, o yung mga fathers, no, ng bansa pong Israel. Now, ito pong Genesis chapter 32, critical po sa moment ng buhay ni Jacob. Bakit? Matapos po yung maraming taon ng kanyang pagtatago, yung pag-alis po niya sa lugar niya sapagkat nagkaroon po sila ng conflict ng kanya pong kapatid na si Iso. So, nagkaroon po siya ng biyanan. At ang kanyang pong biyanan, ang pangalan po ay si Laban o si Laban. Pauwi na po siya, si Jacob, sa lupaing pangako sa Promised Land. Kaya lang, meron pong problema. Paparating din si Iso o si Esau para salubungin siya. Sino si Esau? Yung kapatid po niya na minsan niyang niloko at kinuhanan ng pagpapala. Now, kaya po, kung titignan ninyo, kung babasahin niyo yung mga previous verses, Genesis chapter 2, verses 1 hanggang 21, natakot po si Jacob kay Esau. Talagang natatakot talaga siya. Kaya nagpadala nga siya ng mga advance na regalo para pahupain yung galit ng kanyang kapatid. Nanalangin po siya sa Panginoon na humingi po siya ng proteksyon. Now, sa gitna po ng gabi, yan, tinawid niya yung Jabbok River.
isinama niya yung kanyang family at ipinadala niya lahat yung kanyang ari-arian sa kabila. So, meron hinati niya sa dalawa yung caravan o yung kanilang grupo, no? So, yung mga ari-arian ipinadala niya sa kabila. Tapos, sabi ni Jacob, mauna na kayo. Na ipinakita nito na si Jacob sa kanilang pagtawid sa river, meron po si Jacob na tinatawag na situation na kung saan point of no return. Yung wala nang balikan. Bahala na si Lord. Pagkatapos nito, may iwan po siyang mag-isa. Ito na nga yung sabi ng verse, no? Ng verse 24. Jacob left all alone. Mag-isa lang siya. Pinauna niya na yung kanyang mga servants, yung kanyang family. And makikita po natin dito na dito po magbabago yung kanyang buhay. Meron pong mangyayaring kakaiba dito. Now, balik po tayo sa pinag-uusapan po natin, yung pag sinabi pong prosperous place. Marami sa atin, many people think right now na ang prosperous place, ito yung komportableng buhay, vacation spot, malaking pera sa bangko. Pero sa buhay po ni Jacob, ang greatest place of blessing ay hindi po palasyo, hindi po magandang lugar. Ang pinaka-greatest blessing na naranasan po ni Jacob ay yung lugar na kung saan wrestling ring. Dito po sa camp na ito, he was anxious. Sabi ko nga kanina, si Esau po talagang darating kasama. Kung aaralin niyo po yung scripture, kasama niya with 400 men. Talagang iinati niya sa dalawa yung kanyang family at siya po yung nag-iisa na lang. He was in isolation at dito po sa pagkakataong ito, na-encounter niya po ang presensya ng ating Panginoon. Kaya gusto ko sabihin sa iyo, I don't know kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon. Maybe you are isolated right now. Maybe ikaw ay mag-isa, humaharap sa problema o sa struggles financially, relationally. You've been abandoned. You've been hurt. You're in pain. You're isolated. Let me tell you this. The blessing is not found in the absence of struggle. Yes, may struggle kang pinagdadaanan. Pero ang pagpapala ay natatagpuan, yung prosperous place, ay kasama ang presensya ng ating Panginoon habang tayo po ay nag-i-struggle. Kaya sa umagang ito, tanghali, hapon, depende ng oras po kayo nakakapanood, samahan niyo po ako sa ating talakayin na pinamagatang The Prosperous Place. Saan lugar ba talaga tayo makakaranas ng tunay na pagpapala? Sabi po ng verse 24, this left Jacob alone in the camp. Sinabi ko na yung context. And the man came and wrestled with him until dawn began to break. Saang lugar tayo makakaranas ng tunay na pagpapala? Una, the place of challenge. Everybody type that in the chat, challenge. Yung salita pong wrestled, sa Hebrew po, galing po yan sa salitang Hebrew na abak, na ang ibig sabihin ay to grapple, get dusty, marumihan, maalikabukan, and struggle violently. Actually, ito pong wrestled na ito, yung wrestling word na yan, physical po talaga yan. Sinasabi po ng wrestling, sinasuggest ng salitang yan, yung conflict, hindi po yan distance affair, talagang harap-harapan. Si Lord, hindi sa kanya nagpadala ng angel na magbibigay sa kanya ng ordinaryong mensahe lang. Talagang he met a man in combat. Jacob was alone, mag-isa po siya. Alam nyo bakit? Ano pwede natin matutunan dito? Minsan hindi nadidil ni Lord sa atin yung mga bagay na dapat baguhin, ayusin sa atin, hanggat hindi tayo mag-isa. Jacob was alone at in-encounter siya ng ating Panginoon. Sometimes, inaalaw ni Lord na magkaroon tayo ng alone situation. Yung isolated moment wherein mawawala yung, alam mo yun, distraction sa atin. Tanungin kita ngayon, ano ang mga distractions sa buhay mo? Perhaps ang ating distractions ay yung kayamanan natin. Minsan tatanggalin ni Lord yung pera para makapag-focus sa Kanya. Yung support, minsan tinatanggal ni Lord yung mga support para malaman mo na si Lord lang ang susupport talaga sa'yo. Minsan yung mga relationship na inaasahan mo, yun yung tinatanggal ni Lord. What's your isolated moment right now? Ang paniniwala ni Jacob dito, sabi niya, God's camp. Actually, sa verse 1, kung aatras po kayo ng mga verses, yung pinuntahan nila, tinawag niya ng God's camp. Nagbabakasakali kasi siya na ma-encounter niya si Lord dito sa lugar na ito kasi nga meron siyang struggle sa buhay. Kaya lang, hindi siya nagkamali. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa anyo ng isang hindi pangkaraniwang lalaki na alam niyang si Lord, sabi sa verse 30. Ang matindi rito, pagka-encounter niya kay Lord, hindi agad binigay yung blessing sa kanya. Wrestling ang binigay sa kanya.
isang challenge. Everybody type that in the chat, challenge. Come on, i-type niyo po challenge. If you're looking for a blessing, but you hate challenge, you are on the wrong path. Lahat po ng mga taong matatagumpay, dumaan po yan sa challenge. Lahat po ng mga taong nagbago, si Jacob, bago siya nagbago, bago siya naging Israel, may challenge muna siyang kinaharap. Tandaan po ninyo that challenges are stepping stones of champions. I don't know kung anong physical o spiritual o financial na pinagdadaanan mo ngayon. Pag sinabi pong wrestling, ibig sabihin po niyan agony. Kaya kung ano man yung agony mo today, ano man yung kabigatan, ano man yung challenge na pinagdadaanan mo ngayon, you're on your way to championship. Ang mga deserving po maging champion sa buhay, sila po yung mga challengers. Kaya imagine niyo, ang akala natin kapag kami mga pagsubok, malayo ang Diyos sa atin. Pero sa totoo lang, sa verse na ito, kung titignan natin yung life application principles na matututunan natin, nakikita natin na sa gitna ng challenge, sa gitna ng struggle, sa gitna ng wrestling na pinagdadaanan po ni Jacob, nandun ang Diyos. Let me tell you this. I don't know kung ano po yung mga challenges na pinagdadaanan nyo ngayon. Financial man ito, relational, spiritual, sa school, sa business, may mga challenge at may mga struggle ka na pinagdadaanan na tila baga mag-isa ka na lang lumalaban kagaya ni Jacob. Let me tell you this. Sa mga struggles na yan, dun mo mas mararanasan ng ating Panginoon. Kaya don't run from the place of challenge. Huwag mong takbuhan. Kapag may mga inaalaw si Lord na challenges sa buhay mo na parang ikaw na lang mag-isa, whether in finances, in health, in ministry, you might just be in the wrestling ring with God. Wrestle. Type mo nga ulit sa comment section, wrestling. China-challenge ni Lord ngayon yung self-reliance mo para mag-rely ka sa Kanya. Why? Marami po kasi sa atin, kagaya ni Jacob, nagre-rely lang sa ating sariling karunungan, sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayahan. But the moment inalaw ni Lord itong wrestling na ito, tandaan ninyo, makikita mo na importanteng nagre-rely tayo sa ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ano po yung una? Saan po natin matatagpuan ang tunay na pagpapala, yung lugar na pagpapala sa lugar po ng challenge. Kaya kung meron kang challenge ngayon, you're on your way to blessing. Pangalawa, sabi po ng verse 25, basahin natin sa Tagalog. Nang mapansin niya na hindi niya matalo si Jacob, itong mamang ito, pinisil niya ang balakang ni Jacob. Balakang. At nalinsad. Pag sinabi pong nalinsad, na-dislocate ang magkatapat na buto nito. Imagine mo, lakas-lakas ni Jacob. Tapos nung nalinsad o na-dislocate, pinihit ba naman yung balakang? E di hindi na siya makalakad, iika-ikak siya. Yung magkatapat na buto, sabi ng verse 26, at sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat di mo ako babasbasan. Alam niya kasing si Lord ito sa katauhan ng isang tao. You see? Ano yung pangalawa? Saan matatagpuan ang pagpapala? Una, sa place of challenge. Pangalawa, sa place of commitment. Come on, type that in the chat, commitment. Napaka-importante po na kung gusto po natin ng pagpapala, if we want to be a mature Christian, importante po yung commitment. When God touched Jacob's thigh, yung kanyang balakang, yung Hebrew word po niyan is naga, meaning strike. Ibig sabihin po niyang cripple, talagang ang goal niya, pilayan. Pinahina ng Diyos ang katawan ni Jacob para palakasin ng loob at manampalataya sa Diyos. Nung una kasi si Jacob, ang kapit niya, kontrolin yung situation. Hindi, kontrolado ko to, hindi kita bibitawan. Pero ngayon, dahil in-overpower siya ng ating Panginoon, ang kapit niya na ngayon ay reliance, pag-asa, umasa sa ating Panginoon. He is no longer wrestling against God. He was clinging to God. Kaya sabi ni Jacob, I will not let you go. Kasi may mga punto sa buhay natin na sariling lakas natin ang ating ginagamit. Pero minsan may mga binabali si Lord. May mga dinidislocate si Lord para maramdaman mo yung sakit at para sa Kanya ka dumipende. Pero gusto kong makita ninyo yung commitment ni Jacob. I will not let you go.
Si Jacob sugatan. Si Jacob ay, alam mo yon, he was wounded, yet he refused to release God. Listen to this. What does it mean to be committed? Commitment means holding on when it hurts. Ulitin ko po. Commitment means holding on even when it hurts. Tandaan po natin ito. Ang pagpapala ay hindi na pupunta sa pinakamalakas, kundi sa patuloy na kumakapit at hindi sumusuko kahit nasasaktan na. Alam niyo po, ano pa matututunan natin dito, Pastor? Marami pong mga tao ngayon, kinasal lang sa papel, pero hindi tunay na committed sa isa't isa. Hindi ko sinasabing huwag na magpakasal. Pero ang point is this, sana pag nagpapakasal tayo hindi lang sa papel, ang pagpasok sa relationship, it's a lifelong commitment na kahit nasasaktan na ako dahil sinumpa ko to sa harapan ng Diyos na paninindigan kita, ipagpapatuloy ko. Iba naman, nanganak lang, naging tatay, naging nanay, pero hindi nagpakatatay at hindi nagpakananay. Iba naman mga leaders, nag-win lang, nag-invite sa church, pero hindi naman nila dinisciple. Hindi pwedeng one-sided lang ang relationship. Kailangan ng give and take. Importante ang commitment. If you really want to get out of something worse in your life, tanungin kita ngayon, ano yung worst na situation na pinagdadaanan mo ngayon? Pwedeng poverty, pwedeng kahirapan, physical ito na kahirapan, financial, or relational, immorality, worry, doubt, fear. Bantayan mo ang commitment mo sa Diyos. Lord, hindi kita bibitawan. Lord, I will not let go of your promises. Lord, I will not let go of your word. Lord, I will not let go of Bible reading. Lord, I will not let go of my Sunday services. Lord, I will not let go of my service. I will not let go of my devotional time with you. Tandaan ninyo, mga kapatid, huwag mong bibitawan ang commitment mo sa ating Panginoon. Why? Kasi ang may mga tunay na commitment ay hindi ho bumibitaw hanggat hindi sila nagtatagumpay kahit nasasaktan. Kaya pansinin nyo, nandun yung pain, God touch his hip. Alam mo yun? Alam nyo po ba na ang hip, yan yung source ng power ng mga wrestlers. Kaya imagine niyo, binali ito ni Lord, dinislocate ito ni Lord para ma-reveal yung kanyang spiritual need. Yung kapit niya kay Lord nung una, hindi kita bibitawan. Ngayon, iba na yung kapit niya. Reliance na sa ating Panginoon. Why? Bakit importanteng matutunan natin? Bakit mahalaga pong matutunan natin ito? Sapagkat marami pong Christian ngayon, usually, kapag nahirapan na po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon, ayaw na, ayoko na. E di wag. Ayaw mo akong i-bless, e di wag. Pero ang ginawa ni Jacob did the opposite. When he was broken, when he was in pain, he held on to God tighter. Mas mahigpit pa ang kapit. You see, the more na nasasaktan ka sa pagsunod mo kay Lord, the more na meron ka mga pinagdadaanan ngayon, mas kumapit ka sa pangako ng ating Panginoon. Mas kumapit ka sa salita ng ating Panginoon. Mas kumapit ka sa presensya ng ating Panginoon. Ang place of commitment ay lugar na kung saan masusubok ang commitment mo. Aayaw ka ba kahit masakit? Aayaw ka ba kapag masakit na o magpapatuloy ka pa? Jacob changed from wrestling to clinging to God. Nung pilay na siya, imagine nyo pilay na eh. Binalian ba naman, na-dislocate yung kanyang taye, yung kanyang, na-dislocate yung kanyang buto. Hindi niya na kayang lumaban. Kumapit na lang siya kay Lord. Don't quit. Huwag kang hihinto. Huwag kang hihintong manalangin. Just because it gets painful. Habang dumalala ang sakit, habang tumitindi ang labanan, habang tumitindi ang problema, lalo kang lumapit at dumikit sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Verse 27. Pangatlong point po. Sabi po ng verse 27, "What is your name?" The man asked. He replied, "Jacob." Sabi ng lalaki, "Ano pangalan mo?" Sabi ni Jacob, Jacob, your name will no longer be Jacob. Ganda nito. The man told him, "From now on, you will be called Israel." Diyan nag-umpisa ang bansang Israel kay Jacob. So, saan po natin makikita, saang lugar po natin makikita ang tunay na pagpapala, ang tunay na kasaganaan? Maniwala po kayo sa challenging time. Makikita mo, i-bless ka ni Lord sa challenging time. I-bless ka ni Lord kapag ikaw ay commitment.
malalaman mo kung nasa lugar ka na ng kasaganaan, tandaan mo, saan ko makikita ang lugar ng pagpapala? Sa lugar ng change. Come on, type that in the chat, change. Sa lugar po ng pagbabago. Tignan niyo to Bago pagpalain ng angel, etong si Jacob, dinanong muna niya, what is your name? Ang tanong, hindi ba niya alam yung pangalan? Sagot, alam niya. Bakit niya tinanong? Why? Because he wanted Jacob to state his name and to admit it. Alam niyo kung bakit? Type niyo sa comment section, bakit? Lagay niyo sa comment section, type niyo, why? Because if you're going to study the meaning of the name of Jacob, ang ibig sabihin niyan, supplanter. Pag sinabi pong supplanter, pwede rin pong tawagin heel grabber or deceiver. Mandaraya. Ang pangalan pong Jacob ay mandaraya. Kaya kinakailangan i-confess muna ni Jacob yung kanyang old identity bago siya palitan. Listen to this, ng new identity. Kinonfess muna. Before transformation, there must be confession. Alam ng Diyos kung ano pangalan ni Jacob. Pero gusto ni Lord na sabihin ito ni Jacob para makita niya, oo nga no, supplanter ako. Oo nga no, mandaraya ako. Tapos, bago po siya bigyan ng new identity. Israel means he struggles with God. He went from being a tricker, mandaraya, to being a prince with God. You see, bago po bigyan ni God ng blessing si Jacob, pinalitan muna niya yung kanyang identity. Ang ating pong Panginoon, ano po pwede natin matutunan dito? Ang ating pong Panginoon, hindi lang po basa-basa nagbibigay ng pera, hindi nagbibigay lang basa-basa ng lupa, ng success, although kaya niyang ibigay sa mga Christian din yan. Ang una niyang binibigay, pagbabago, transformation ng identity. As a follower of Christ, isa sa mga dapat binabago natin. Sa totoo lang, marami naman po talagang mga mayayaman na kaya nilang yumaman kahit wala silang Diyos natin eh. Kaya lang, hindi nila alam kung paano gamitin yung kayamanan na ito. Ang identity nila, ako pa rin ito, sarili ko pa rin, self-made. But the moment you've been transformed by Jesus, importante, what is your identity right now? Our identity must be found in Jesus. God's blessing is not, hindi ito patungkol sa ibibigay agad ni Lord yung gusto mo, kundi kung ano yung gusto niya para sa'yo. Mabago ka muna. Kaya nakikita mo yung isang butterfly. Bago naman makita mo, ganda ng butterfly, ang kulay, ganda ng color, ang cute-cute. Bago maging butterfly yan, dumaan yan sa pagiging caterpillar. At ang caterpillar to butterfly, dumadaan yan sa isang proseso na tinatawag nating metamorphosis. Nagtatransform yung kanyang itsura from caterpillar to butterfly. Alam nyo, butterfly, mga Christians, transformation requires surrender. If you want to be transformed in life, kung gusto mo mapagpala, kung gusto mong maayos ang iyong buhay, you need to surrender your life to Jesus. Why? If you want to enter your new season in life, you need to let go of your old name, your old life. Kaya stop defining yourself by your past failures. Ganito lang ako, mahina ako, wala akong kwenta, baka hindi ko ma-reach ito, hindi na ako makatapos ng pag-aaral, hindi na ako maging successful, hindi na maibalik yung mga dating, alam mo yun, mga dating nalugi sa akin. I-surrender mo muna kay Lord yung pagkatao mo. Hindi ibibigay ni Lord ang blessing, yung bagong blessing sa lumang ikaw. God needs to change you first. Bago mabago ang situation niya. Ano ba tingnan niyo mahigit to Look at this. Ano ba ang situation ni Jacob? Ang situation ni Jacob, Esau was still coming with 400 armed men. Kaya siya natatakot. Hindi magsasama si Esau ng 400 kung, alam mo yun, walang gagawin. May galit itong kapatid niya. Pero hindi binago ni Lord ang situation. Papunta pa rin si Esau. May trouble pa rin talaga, may struggle. Ang unang binago ni Lord, hindi yung situation. Si Jacob mismo. Kaya mga kapatid, gusto kong pakinggan niyo po itong maigi. Ang tunay na prosperous place ay hindi yung gumaganda yung paligid mo, kundi yung gumaganda yung karakter mo. Ulitin ko,
Kung isa-sum up natin to, ang prosperous place, ang masaganang lugar ay hindi yung nabago yung paligid mo, kundi yung nabago yung pag-uugali mo, yung pagkatao mo. Take note of this. The greatest blessing God can give you is not material wealth. Pastor, masama ba ang isang Christian na pagpalain financially? Hindi po. Pastor, masama bang yumaman ng isang Christian? Hindi po. But I want you to understand that is not the main point of the gospel. The greatest blessing na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos ay hindi yung material wealth. Although kaya ni Lord yun. Ang kayang ibigay sa iyo ni Lord ay ang inyong new identity with Jesus. Because the greatest blessing here on earth is having a personal and intimate relationship with Jesus. Kaya kung ikukonklud natin ulit ito, saan matatagpuan ang prosperous o masaganang lugar? Sa lugar na kung saan kasama mo si Jesus, yung identity mo kay Christ. Kaya po sabi in conclusion, sabi po ng verse 29, then Jacob asked him, please, tell me your name. But he said, why is it that you ask my name? Bakit mo tinatanong pangalan ko? And there, he blessed him. Pinagpala ng Diyos si Jacob. Where did God bless Jacob? Saan pinagpala ng Diyos si Jacob? Si supplanter, si Mandaraya into a Israel na name? Saan niya pinagpala? Sa Haran? No. Hindi sa Canaan, hindi dun sa lugar na pangako. Hindi rin sa lugar ng kanyang biyanan na si Laban. Sabi ko kanina, dun siya galing. Hindi sa magandang bahay, hindi sa komportableng lugar. Saan bless ni God si Jacob? Sa place of struggle. Brothers and sisters, I don't know what you are going through right now, but that place of struggle can become a place of blessing in your life right now. Ang tanong, kasama mo ba si Lord sa struggle mo ngayon? Uulitin ko po, the most prosperous place is not a location, but a transformation point. Ang lugar ng pagpapala ay kung saan china-challenge ka ni Lord. Kaya kung may mga moments sa buhay mo na parang china-challenge ako ni Lord, parang inaalaw ni Lord tong problema na to, gusto ni Lord pagpalain ka. Yan ang prosperous. Saan pa ang prosperous na lugar? Kung saan ka pinapalalim ni Lord sa iyong commitment. Saan pa yung prosperous na place? Kung saan ka binabago ng ating Panginoon. Regardless, ano man ang struggle mo sa buhay ngayon, financially, sa family, sa buhay, sa negosyo, sa trabaho, kung nandyan ang struggle mo, basta kasama mo si Lord, prosperous yan. Kasi kaya kang i-bless na Lord kahit sa place of your struggle. Sa mga panahon na broken ka, makipag-usap ka kay Lord at sabihin mo, Lord, I need you in my life today. Pwede po bang ipikit natin ang ating mga mata at yuko po natin ang ating po mga ulo? Lord, salamat po sa mensaheng iyon pong ipinagkaloob. Salamat dahil nakita ko sa storya ni Jacob na pinagpala mo siya. Ang prosperous place pala, pwede kong maranasan kahit meron akong struggle na pinagdadaanan. Lord, change me. Lord, gamitin niyo po, Panginoon, ang mga challenge na pinagdadaanan ko ngayon so that I may transform into the likeness and image of your Son, Jesus. So that I may be able to glorify you. So that I may be able, Lord, to see you in whatever struggles I am facing right now. Lord, salamat sa mga challenges na ito. Hindi pala ako mag-isa. Yes, physically, mag-isa siguro ikaw na humaharap sa problema. But like Jacob, he was alone in the camp. But the reality is, he was not alone. He was with God. Tinatanggal lang ni Lord yung mga distractions sa buhay mo para makapag-focus ka sa Kanya. Lord, I pray na magkaroon po kami ng commitment sa inyo. That we will not let go of your word. We will not let go of our prayer time. We will not let go of our life group. We will not let go of our Lord's Day. We will not let go of our devotional time and trainings, Lord, because nandun po ang inyong mga pangako. Lord, right now,
Help us to change. Sometimes tinatanong nyo kami, but hindi ito tanong na hindi po ninyo alam, kundi tanong for us to realize sino ba talaga kami at kung ano yung kinakailangan namin baguhin sa aming buhay. We were once like Jacob, na manloloko, mandaraya. Pero salamat Panginoon, God, you can change us. Baguhin niyo po ang mga taong nakakapakinig at nananalangin ngayon ng tapat. Maraming salamat po Panginoon for your salvation. And if you're listening to this message for the first time, will you surrender your life to Christ? You cannot save yourself by doing good works. You cannot earn heaven by having a religion. Religion is not bad as long as ang religion na to ay nakasentro kay Lord. Pero religion cannot save you. Jesus is the only way to heaven. And if you want to assure ang iyong kaligtasan, surrender your life to Christ. At aminin mo, sabi mo sa Kanya, Lord, I believe in the gospel. I repent of my sins. I admit that I cannot save myself. I admit that my good works is not enough for me to earn heaven. And starting today, I admit that I need you and I am believing in you for my salvation. Your finished work on the cross is enough for me to be saved, for me to earn my salvation. Lord, starting today, I confess. Hahanap ako ng Bible-believing church kagaya nito. Hahanap ako ng mentor, hahanap ako ng life group, hahanap ako ng leader kung saan, Panginoon, matututo ako patungkol sa inyong salita. Para lalo ako maging committed, pangahawakan ko ang iyong mga pangako. At kung ikaw naman ay matagal ng Christian, you want to be restored, sabi mo lang, Lord, transform me. Nagkamali ako, may mga sablay akong ginawa, may mga pagkakamali ako, Lord, will you forgive me? Starting today, Lord, I am recommitting my life to you. And starting today, Lord, pangahawakan ko ang iyong mga pangako. I will not let go sa mga dapat kong gawin para sa iyo. Lord, provide for the needs of my brethren. Sa mga nangangailangan ng kagalingan, Lord, heal that person. Sa mga nangangailangan ng financial provision, provide for that person, Lord. And I pray, Lord, for unity for every family. At dalangin ko, Panginoon, na maging masagana ang aming New Year. As long as, Lord, makikita namin na sa gitna ng struggle, nandun ka sa aming buhay. Yes, this year, there will be struggles. There will be challenges. There will be problems. But Lord, as long as you are with us, we are prosperous. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, mag-type po kayo sa comment section. I am blessed. Third installment na po tayo. Next week, maganda po yung ating pag-uusapan patungkol pa rin sa prosperity, biblically speaking. At gusto ko, subaybayan nyo po yan sa last installment po ng ating January series entitled Prosperous New Year. This is Pastor Paul of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, mahal ka ng Diyos, God bless you all. See you again next week.